What is up guys? Good morning and welcome back dito sa Entong's World Channel. Nandito nga tayo ulit ngayon sa province and papakita ko na yung update dito sa ating mini farm. And syempre naglipat tayo last week nung ating tinanim na petsa dito sa ating mini garden or dito sa ating tinawag na chicken garden. And papakita natin kung gaano na sila kagaganda ngayon. Hello guys, good morning. So ito, nandito tayo sa ating chicken garden kung saan pinangalanan natin siyang chicken garden nga kasi andito yung ating mga alagang Chapo chicken. So ayan yung update sa ating frog grass na itinanim na nagbukang carabao grass kasi nga hindi siya masyadong naarawan dito last time. So sa ngayon ayan, makikita nyo naman na meron na siyang sinag ng araw dito and naglagay din tayo ng fertilizer last week. So ayan, maganda na yung kanyang tubo. Pakita natin ng malapitan. So ganyan siya. Green na green na yung kulay niya. Malaking tulong talaga yung paglalagay natin ng triple 14. Hindi natin lagyan ng organic fertilizer kasi nga ayan, makikita ninyo mas mabilis yung kanyang tubo dun sa triple 14 na fertilizer. So nabili natin yun dun sa nagtitinda ng abono sa bayan. Konting ano lang naman ginawa natin dito, konting saboy lang, and diniligan natin ng diniligan para syempre malusaw yung abono at mag take effect yung kanyang bisa dito sa ating mga frog grass. And next naman natin, papakita natin yung ating mga punla dito. So meron tayo ditong red lady papaya, meron din dito yung ating itinanim na pechay last week. Tinransplant natin yan kasi nga sobrang dami dun sa likod ng punla ng pechay ng tatay ko, kaya nilipat natin dyan sa ating mga pet bottle. And ayan, meron pa dito. Hindi ko lang sure kung masyadong siksikan yung pagkakalagay natin ng pechay, pero yung iba kasi ganyan din yung ginagawa. Pang personal consumption lang naman, hindi naman natin ito ibebenta. So okay na yan. And next project pa natin, ayan, may binili tayong punla ng talong dun sa bayan. So ilalagay natin dun sa mga sako ng feeds para hindi sayang. So hangga't maaari yung mga gagamitin natin ditong taniman is recycled materials. Meron din tayo dito yung ating sigling panigang. Ayan, ang gaganda na ng tubo nila. Ayan, meron pa tayo ditong mga aquatic plants. So nagtatry din tayong magtanim ng mga ganyan kasi mahilig din tayo sa isda. Ito naman yung avocado ni Airpat. So nakasurvive siya. Nawala kasi yung dahon niya last time. And dito na lang muna nilagay sa ating chicken garden kasi mas safe siya rito compared dun sa labas dahil nga yung mga alaga nating kambing andon, so may possibility na kakainin nila yan. And dito naman meron tayong duckweed. Duckweed. Yung isang kasama niya hindi natin alam kung anong tawag dyan kasi freebie lang natin dun sa pinagkuhanan natin ng aquatic plants. So yan yung mga next project natin na gagawin dito sa ating farm para naman mapaganda natin. And syempre ibang iba rin kasi pag nakakita tayo ng greens or yung kung tawagin yung mga dahon ng mga halaman, mga grass, ganyan. So mas maaliwalas sa mata and syempre nakaka-relax during our vacation. So kapag weekends, naisipan nating umuwi dito sa province, meron tayong uuwian. Tapos guys, meron din pala tayong inuwi na mint. So itong mint na to, tanim natin sa Manila ito. Ayan, ganyan ang itsura niya. Nag-transplant lang din tayo and itatry natin kung mapaparami natin siya dito sa probinsya. Pero sa tingin ko naman kaya namang paramihin kasi nga dun sa Manila na sobrang init ng panahon, nabuhay yung tanim natin na mint. So what if kung dito pa tayo magtatanim, syempre mas may chance na mabuhay. So ayan yung ating mga recycled materials na ginamit to. And magdadagdag pa tayo rito sa ating chicken garden. So ayan, medyo malawak pa yung area naman. Konting linis pa, konting improvement. So ayan, konting improvement na lang kailangan dito dahil ayan, marami pa tayong pagsasabitan dito. Ito kasi yung mga nabivisualize natin dati na gusto nating gawin. Maglagay tayo ng ating mga halaman dito. At the same time, meron din tayong mga livestock. Yung syempre yung mga maliliit lang na livestock, yung hindi nakapinsala sa mga tanim natin. And maganda rin kasi yung ganito, nalilibang tayo. At the same time, yung mga pakalat-karat lang dyan like itong mga plastic bottle na to, hindi na kailangang itapon. So ayan, nagagamit natin.
So mga tropa, mag-update pa tayo dito sa ating mga alagang Chabo. Bale nga itong Chabo natin dito, yung Japanese Bantam or yung tinatawag nating mga sinaunang manok natin, inilipat natin dito sa kulungan and pupurgahin natin maya-maya. Tapos yung mga Thailand Chabo naman natin, syempre nangitlog na sila last time, and itong Benjarong natin or yung kung tawagin ay 5 colors ay nangitlog na rin. So papakita natin para may update din kayo. Ayan guys, mauna muna tayo dito sa ating black matted. So hindi na natin bubuksan yan. Ayan, pakita lang natin. Last time, yung sa vlog natin, napakita na rin natin ito. Oops, hindi ko siya nakita. Ayan, ayan siya. Ayan, so nakalimlim na. Kala kasi natin last time hindi siya maglilimlim dahil na dalawang beses na siyang nangitlog. So pang third batch na nga ito. Ngayon lang siya naglimlim kasi nga tingin natin mukhang effective yung ganitong setup kapag nagbe-breed kayo ng mga manok ninyo, kasi hindi sila na-stress and may privacy, tapos nakakalay kayo nila yung gusto nila dyan sa lupa. So mas okay yung ganyan, direct dun sa lupa, unlike dun sa naka-elevate na may matting. Sa tingin ko hindi yung chance na makapag-breed kayo parang pahirapan. So hindi tayo sure, pero yun yung nakita natin, experience natin dito sa ating chicken co-op. And next naman tayo dito sa Benjarong natin. Ayan. Guys, yan yung Benjarong natin, yung cock. Tapos yung ating hen. Itong cock lang natin, napansin natin habang lumalaki, nagano siya, naging paling yung buntot. So napakaganda ng buntot nito before. Hindi natin sure kung bakit naging ganito. Siguro yung sa lumang kulungan, yun din isang disadvantage din ng ganon, kapag yung tungtungan niya ay masyadong mataas, tumatama yung kanyang puntot doon sa pinakasiling ng kulungan ninyo. So kapag ganito pa lang or yun lumalaki pa lang yung inyong mga pulet and kakarel, yung mga stags ninyo, syempre mas maganda yung nakaka-range sila or free range yung setup ninyo. Kasi tulad nito, ayan oh, hindi natin alam kung anong remedyo rito, kasi sa iba hindi na raw to na hindi na raw to nare-remedyohan kapag medyo pumaling yung buntot. Next naman natin yung black matted. Ayan. So dito sila sa scratch pen, kasama niya yung lavender matted. Binibreed natin sila. Hopefully this month magkaroon na rin sila ng itlog. Sana makapagparami tayo ng lavender na color, kasi wala pa nga tayong rooster na ipapares dito. Sa temporary, ito muna ating black matted. Tingin ko naman maglalabas to ng lavender. Ayan yung kulay niya guys, oh. Lavender matted, kasi may puti-puti yung kanyang balahibo, and at the same time yung kulay niya, yung ko ba't tinawag na lavender to, sa paningin ko gray, pero ayun, yun yung tawag nila, wala tayong magagawa. So ayan, ano siya, medium legs. Tapos yung ating cock is short legs. And dito naman sa ating mga next sa Chabo, ayan, black matted cross sa white na Japanese. So ayan yung kanyang offspring, tatlong cute na sisiw. Ayan, pakita natin ng malapitan. Medyo mailap siya sa akin, hindi kasi ako lagi nagpapakain dito kapag nandun ako sa work, naharangan. So maganda na rin tong area nila kasi nabibilad sila pag umaga. Yan naman yung gusto natin sa mga sa mga manok natin, nabibilad sila. Tapos yung ating next na i-condition, itong dalawang hen natin na puti. Pupurgahin pa natin yan kasi galing sa labas. So yung ating binebenta naman nandito. Ayan oh. Sisiw. Benta na lang natin ng mas mura kasi hindi rin tayo pwede magparami ng Chabo na na Japanese, kasi nga nakafocus tayo dito sa may mga Thai blood. Ayan yung mga yan. Ayan yung gusto nating paramihin. So mapunta naman tayo dun sa likod ng bahay, yung mga alaga nating kambing, kasi para ma-update kayo dahil ang tagal na rin nating walang update sa kanila. And gusto ko rin malaman ninyo yung situation ngayon ng ating mga alagang kambing. So tara. Alright guys, nandito tayo sa ating goat house. Ito na yung update sa ating native. Ayan. Bale, nung last time, napa-stud na rin natin ito. Kaso nga lang, napa-stud ng tito ko sa native din na malaki raw. So, wala tayong mahanap kasi na mag-i-stud sa kanya. Like yung mga full blood bower, mga Anglo Nubian. So, yun muna.
instead na sayangin natin yung kanyang paglalandi, pinestada lang din natin kasi sayang yung panahon. So yung mga native naman, pwede naman natin pang personal consumption, pwede rin naman nating ibenta. So yun lang din naman yung purpose nitong mga native natin and yung upgrading. So pakita natin yung mga anak niya. Ayan, ang kikit ng mga anak. Ayan sila dalawa. So nakatungtong sila dito sa lumang kulungan ng ating rabbit. Bale, itong kulungan ng rabbit naman na to, gagamitin natin para pagkukulungan ng mga sisiw natin yan. So nag-iisip pa tayo kung saan natin pwedeng i-set up kasi nga medyo masikip yung ating chicken co-op. Ayan na sila, tataba oh. Kung maalala ninyo, meron tayong hinihintay na papaanakin, which is yung pangalan si Ilong. So ang nangyari, yun nga, nag-spray sila ng mangga dun sa likod ng bahay and napabayaan natin, hindi natin nasabihan yung tagapastol natin. Ang nangyari, yun nga, nakunan. So ang lalaki ng anak, sayang. And lesson na rin siguro, or experience na rin yun para matuto tayo, and may share ko rin sa inyo na sana mag-iingat next time kapag meron kayong mga tanim na mga halaman, mga puno, and once na-sprayan yan, huwag nyo ipapastol malapit doon sa puno kasi may posibilidad na, or may possibility na makukunan sila, magtatae, at posibleng maging medyo parang pagkamatay nila. So guys, ito na yung update kay Ilong. Ayan, nakaka-recover na siya, and nung talagang time na nakunan siya, talagang sobrang hina raw niya and hindi makatayo, nagtatae. So yun, mag-iingat na lang next time kapag may mga tanim nga kayong mga puno na ini-sprayan ng pampabulaklak, insecticide, pesticide, yun. So kailangan mag-iingat, huwag niyo ipapastol basta-basta kasi nga once na nakain nila yung chemical na nandun dun sa damo, ayan, ganito mangyayari. So sayang, dalawa yung anak, nagtay pa siya, tapos ito na ano pa, nadali yan, hindi siya makatayo. So tinatry namin i-recover. Lumakas naman na siyang kumain pero hindi pa makatayo talaga. So magtatanong na tayo sa mga kilala natin kung ano yung best na igamot sa kanya. Hindi rin kasi tayo basta-basta pwedeng inject ng inject tapos wala rin nagiging epekto. So kailangan nating magtanong dun sa mga nagkaroon ng experience like dito sa atin. Dito naman sa kabila guys, so yung anak nitong triplets, di ba nga, natutuwa pa tayo na ipakita before na hindi siya nabili tapos nagkaanak ng triplets. So yun nga, nakakain din ng damo na na-sprayhan ng spray ng mangga. So yun, tignan nyo naman nangyari sa katawan niya. Ayan. Same sila nung si Ilong, medyo namayat nung una kasi nung umuwi tayo last month. Yun, bago sila papastol may nag-spray ng mangga. So yun, kalimutan natin sabihan yung tagapastol, and na pastol nga sila sa likod. And kinabukasan nung nasa Manila tayo, hindi pa nabanggit sa akin kaagad na yun nga, nakunan si Ilong, tapos ito nagtatae, pati yung tatlo niyang anak nagtae at the same time yung iba pang kambing. So yun, nakunan, namatay yung tatlo, napakasayang. And meron pa tayo dito yung mga alaga nating mga manok, mga bibi. So unti-unti na naman silang dumarami. Ayan. And kapag medyo medyo maluwag tayo, yung time natin, maghanap tayo ng iba nating kasama para maayos yung mga kulungan nito, kasi separate na natin yung alaga nating bibi dun sa mga alaga nating manok para maganda yung ating pagpapalahi. Kasi ang bilis lang din paramin ng Muscovy duck compared dun sa Peking duck. So Muscovy duck kasi hindi mo na kailangan ng incubator, unlike dun sa mga alaga nating Peking ducks before, kailangan mo pang kolektahin yung itlog tapos yun, papa-hatch natin doon sa incubator. So hindi siya basta-bastang kagaya ng mga alaga nating Muscovy duck. So ito yung dati nilang kulungan, medyo makalat pa, pero kung yun nga makakuha tayo ng kasama nating mag-aayos dito, and kung medyo maluwag-luwag yung ating oras, dito natin sila papakawalan. So ayusin muna natin to. Ayan, may mga naka-prepare na dito mga lumang yero, gagamitin natin na bakod dito sa ating future Muscovy duck range area.
So ayan, na-visualize na natin yung nangyayari dito. So abangan nyo sa mga future vlogs natin yung magiging update dito. Ito pa guys, so ang dami nating pasisiw ng Muscovy ducklings. Yan, dami nila. Yung iba dito napaghuhulihan ng laki, pero kapag nalagay na yan sa range area, sabay-sabay din yan. Kasi na-try din ni Airpat yan eh. Ayan, oh. May mga maliliit, merong malalaki. Pero yung iba dito, late lang napisa. So ayan, hindi pa masyadong pinaparami sa ngayon kasi nga wala pa yung maayos na kulungan. Ito nga, kulungan ng rabbit to eh. So ayusin muna natin yung ating paglilipatan sa kanila bago natin sila paramihin talaga. Kasi ang plano natin, pagparami tayo ng alaga for personal consumption, and yung mga itlog nila gagawing salted eggs tsaka balot. So yun yung plano natin, panglibangan lang kapag umuwi tayo ng probinsya. Tapos syempre para may exercise na rin sa Airpat. Ayan sila oh. Tapos meron pang next batch na mga nakaano doon, nakalimlim na Muscovy ducks. So abangan natin yung mga yon. So pasok tayo dito. Ito yung gagawin namin yan na kulungan. Hindi nga natapos na Airpat kasi kailangan advice kasi ng doctor na mag-rest muna siya kasi bawal muna siya magbuhat ng mabibigat. So ito yung iba pa nating hinihintay. Ayan o. Mga itlog na yung mga yan guys. So dito, ayan, meron pa rito. Ayan o. Yan kasi yung mga gusto ng mga Muscovy ducks. Yung tago, yung kanilang itlogan. Ayaw nila nang naka-expose. Dito wala namang itlog. Yung iba kasi kinolekta na rin pala ng Airpat. Ginawa niyang salted eggs, tapos nagbalot din siya. Di nga lang natin abutan kasi kakarating lang natin last night. Sara muna natin dito guys. Yan, ito yung mga magiging ano natin, future range area para sa ating mga bibi. So yung ating kulungan ng manok natapos na. Ito na yung next project natin. And dito naman tayo sa mga time na petchay na Airpat. So ayan, naglipat na rin siya rito. Kasi sobrang dami talaga nung punla guys, hindi ganun kadaling ubusin. Ayan, siningit na lang dito sa tinanim niyang chiko. Kasi ang lifespan naman ng petchay, medyo matagal din naman, tatagal naman ng 1 buwan mahigit. Pero kasarapan kasi nito guys, yung edad 1 buwan, kung maganda yung pangangalaga mo, yung malambot talaga yung dahon niya. Ayun yung magandang ihalo sa mga sinigang, pwede rin gisado. Ayan, so ito iba, sili naman tong mga to. And dito naman sa likod ng bahay, meron tayong mga tanglad. Dito mga sili siguro yung tinanim ni Airpat or kalabasa. Ito mga punla oh. So nandito yung mga punla ni Airpat na petchay. Kung di natin mauubos ngayon yan, syempre hindi maganda yung tubo niyan dahil dikit-dikit na. Pag medyo malalaki na sila, ngayon magsasapawan na sa pag-absorb ng nutrients. So ito, try natin kung makakahanap pa tayo ng paglilipatan natin yan kasi sobrang dami talaga guys. Ayan yung kagandahan pag nandito kayo sa province, marami kayong pwedeng libangan like dito sa farming. Ayan oh, dami oh. Dito magaganda yung tubo ng petchay oh. Kaya kapag nag-alaga kayo ng petchay, dapat direct sunlight kapag yung na-transplant nyo na kasi kailangan nila ng sikat ng araw. Tapos meron pa tayong mga talong. Ayan, hintay rin natin mapalago. Dito sa hilera na to, yung mga tanim na sili, yan, tas talong ulit. And ayun, medyo malawak pa dito sa area namin kasi ang plano dito kapag may sumobra dun sa chicken net, kukulungin namin dito ng net para sariling ano naman to, sariling area ng mga gulay. So para hindi sayang yung space. And dito naman sa likod, dito tayo nagpapastol ng mga alagang kambing. Kaya ito yung nabanggit natin kanina, mga mangga. Tapos hanggang doon sa likod may mga mangga pa doon. Kaya nga yun, nakakahinayang talaga yung mga anak ng ating mga alagang kambing. So ayan, may mga bunga na nga. Yan din yung naging dahilan kung bakit yun nga, you know, hinayang talaga na nangyari yun. Kasi inaabangan din natin kung ano magiging resulta ng pag-cross natin sa mga
alaga nating kambing dun sa full blood na Boer. So napakasayang naman. Ayan o, mga mangga. Dito sa kapitbahay to guys, yung amin ayan, yung diretso. Ayan, hanggang dun sa likod. Medyo matumal yung bunga. Pero dito sa tabi, medyo ano naman, nag-success yung kanilang pag-spray ng mangga. Hanggang dun sa harapan, maganda yung resulta. Dito sa side na to, konti. Pero pag pumunta kayo dun sa harapan, yun yung marami talagang bunga. And that's all for today guys. Thank you very much for watching Entong's World. Sa mga nakasubscribe dyan, shoutout po sa inyong lahat. And kung di ka pa nakasubscribe dito sa ating channel, don't forget to like, share, and comment na rin kung meron kayong suggestion. And hit nyo na rin po yung notification bell para updated kayo sa ating mga next upload videos. See you next time guys. Happy farming and God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.